Kumusta mga adik? Mga adik sa solar setup, yan o, baka may ibang isipin nyo. So ito mga boss, marami nagtatanong kung kumusta daw yung ginagamit natin. Si Deye battery. May nararamdaman ka na bang hindi maganda sa kanya? Makunat ba siya talaga? So ngayon guys ay eto, i-update ko kayo dito. Eto, para hindi naman sabihin ng iba na masyado tayong sumaside kay Deye. Sasabihin ko ngayon yung mga hindi ko nagustuhan at nagustuhan ko sa kanya. Yan. Siyempre. So, unahin natin yung mga nagustuhan ko sa kanya. So, ito yung una ay ang kunat niya guys. Akala ko ako na yung pinakamakunat ng balat sa lupa. Makapal ang mukha. So, hindi pala. Mas makunat pala siya. So, simula noong ginamit ko to, ngayon guys, 20% lang at makulimlim ngayon. And hindi rin ako nag-charge gamit ang grid. Naka-on grid nga siya, kaya lang ang setting ko dito ay check natin 70% bago siya. Hindi naman siya mag-charge sa grid, kundi ay bypass lang. Kasi nga pinaghahandaan natin yung mga brown at gaya ngayon may mga sungit ng panahon, mas masungit pa sa jowa mo. So parang ganyan na hindi natin alam kung kailan. So mas maganda ready. Alam nyo kasi guys, dito kasi kung sinumpong 2 days, 3 days ang brown out. Ngayon kung hindi tayo ready at ubos yung laman ng battery natin, awanin. So yun yung isa na gustuhan ko dito, yung kunat niya. So para may information kayo, punta kayo sa channel ni Sir Solaren. Tinesting niya yung kanyang capacity at ang ganda guys kasi may pasobra pa. Yung kanyang 314 Ah capacity, equivalent of 16 kWh, may pasobra. Yun ang gusto ko dito. Yun ang talagang nagustuhan ko sa kanya. Kaya sa mga naghahanap ng magandang battery, eto na naman Eto na naman. Ayan si Deye. So, available po yan kay Sir Jason Chua. And nasa description box yung kanyang link ng kanyang Facebook page. At i-message nyo na lang. Ayan. Although naka-grid tie siya, pero hindi ako hindi siya nagko-consume gamit ang grid. So, ganyan lang guys yung kanyang charge. Pabalik-balik lang siya. Ang kulang sa akin ngayon is solar panel. Yun ang kulang sa akin. Kasi nga hirap siyang ibalik kagad, lalo ngayon makulimlim. Pag tag-araw, tag-init, okay siya. Okay na. Hindi siya okay na okay. Okay na, parang ganon. Yung solar panel natin siguro ang susunod kong problema. Pero sa ngayon, wala pang pambili. Wag muna. Delikado tayo dyan. So, pangalawang nagustuhan ko dito ay syempre, no joke, super slim. Yan. Di mo napapansin niya mas payat siya pero malaman. Hindi nga dito, tingnan nyo. Ayan, malapad pero malaman din. Pero yung laman niya dito sa loob ay malaking space. So pagdating dito sa bagong battery nila ngayon, no joke kasi nga walang walang space. No space para sa mga toxic. Parang ganon. So ayan, punong-puno. Siksik. Liglig at umaapaw. Parang siyang ganon guys. Ayan, ang ganda kasi nga pag binuksan mo siya, parang bayabas na konti yung balat. Dito kasi sa 5 kW, siguro ay siya, kumbaga parehas yung size ng box ng pang 200 Ah. Malaking space sa loob. Kasya pa yung mga yung mga bugador, mga yung pahinante, trabahante, malaking space dito. Walang pwedeng pang diyan, yung tawag dito mga squatter, walang pwedeng wala space. Yung lalagyan nga ng kanyang BMS super liit. So yun yung mga nagustuhan ko dito, talagang minimize yung laman, siksik. Yun nagustuhan ko, walang joke kumbaga. So yun yung isang mga nagustuhan ko dito sa bagong battery ni Deye, kasi nga sa mga nagtitipid ng space, slim siya ngayon. So ayan,
Kitang-kita naman guys. Ano, Deye, hindi na natin kailangan sumipsip kay Deye kasi nga, yan, nagbigay na siya. Mas nauna yung bigay niya kay sip-sip natin. Ang ganda, diba? Di naman nanahimik tayo sa puro problema nun kay Pau Pau. Ayan, ngayon, kinalabit tayo. Oy, Wandilasag, baka pwede naman subukan mo yung product natin. Eto, ang ganda guys. Wala akong problema ngayon. Ang problema, wala akong makalikot. Kaya eto, bumili ako ng kakalikutin ko. So yan, next time. Okay, so isa pang nagustuhan ko dito ay yung kanya mga port. Yan. Malinis kasi nga si Deye battery na to, yung 340 nila, pwedeng i-stock na yung patong-patong. Yan. Tapos pwede ring naka wall mount. Tapos naka tayo. So, ito isang good side niya kasi nga may takip. Kung sakaling i-stock natin, hindi kasi natin maiwasan na kung nakalagay yung system natin sa nadadaanan. Hindi natin maiwasan yung mga pakialamero, yung dudut-dut. Oh, may switch. Pap! Paano kung loaded yung system mo? Patay. So parang anesthesia na pinukpok mo sa ulo, nawala ng malay. So maganda guys kasi meron siyang takip. So nandito yung kanyang mga CAN port at yung kanyang switch. Yung goods na goods yun. Kung naka-stock siya, at least may takip. Kasi pag nakahiga yan, parang ganon, at least kahit pa paano may takip yung kanyang control. Kasi kung nandito lang, gaya dito, ayan yung kanyang switch. Paano kung may loaded yung system mo na, ano to? Pak! Tinindot na, wala na. Tapos, hindi mo maano yun. Kung sakali bisita mo, hindi mo maano yun. So, yun yung isang nagustuhan ko dito. Wala kang nakikitang physical switch. Yan. So, nakakaalam lang talaga dito yung mga may-ari, nag-install ganon, nag-DIY. So, sila yung talaga nakakaalam kung nasaan yung switch. Nakatakip. Ayan, hindi kagaya dito na nandito physical. Kahit sabihin natin may circuit breaker sa ilalim. Naka-on pa ba to? Hindi na. Ayan, kahit sabihin natin mayroon siyang circuit breaker matigas, pero pag itong dinali nila, lagot tapos loaded yung system mo, pwede kung hindi siya natamaan kung natamaan, aray. Then yung isa ay kung gusto mo naka floor mount, meron siyang gulong ready. Pero mostly kasi hindi naman masyado nagagamit yan kasi pag na-install mo na siya, hindi mo na siya nililipat-lipat Sabagay, meron siyang rubber. Eto. Yung parang hindi siya mag-slide. Pero ang talagang nagustuhan ko dito, pwede siyang, yung bigat niyang 129 kg. Hindi biro yun, hindi biro. So maganda kasi nga, supported pa rin siya ng hanger, yung wall mount. Kasi nga, avoid na rin yung moist sa ilalim. Tapos kung bahain kayo, kahit pa paano, hindi siya mababasa. Then, malilinisan pa sa ilalim, hindi mag-absorb ng moist. At i-update ko nga pala kayo yung susunod nating vlog. Ito, ika-capacity test natin yung battery ni What cycle. Kaya ako bumili ako ng inverter na ganito yung pang mekos-mekos. Ang lakas ito guys kasi nga, mamaya sa next time nila, i-review na lang natin. Sayang naman yung pinambili ko dyan. Ayan. Kaka-capacity test natin. So, isang hindi ko nagustuhan dito, papunta na tayo sa hindi nagustuhan. Eto, display. Pero yung ibang mga variant niya guys ay merong display dito na LED. Naka-display doon yung SOC at yung mga error siguro. Then yung isa ay merong bilog na ganon. Tapos LCD na yata, touch screen. Hindi ko alam, basta ganon. May dalawang kapatid kasi to. Pero alam nyo guys ay kung sakaling i-stock mo siyang ganon, magiging useless siya kasi nga nakatago na siya. So mas maganda pa rin talaga na yung nandito. Iwas papakialaman na Yun lang ang disadvantage kung sakaling nandito. Sa bagay kung gusto mo na nakikita yung mga yun, pwede naka wall mount sila lahat. Ayan, hindi na siya kumbaga ulo na aso. Wala tayo dyan. So, ganun.
Eto talaga naka-design siya for stock. Yung kumbaga nakahiga na ganun patong-patong. Kasi nga yung kanyang SOC ay nandito. Pag nakahiga na kasi yan, nasa ano, kumbaga nasa harap mo na siya. Pero ngayon dahil nakatayo siya, nandito sa taas. At isa pa, ito na yung pang last guys, na hindi ko nagustuhan dito sa design ni Day. Lupit ano, may hindi ka pa nagustuhan mo dila sa libre na kaya. So ito, wala siyang physical na circuit breaker. Hindi kagaya dito sa 5 kW na meron siyang physical na circuit breaker. Pero ang maganda dito kasi guys ay meron siyang patayan ng BMS. Dito nandito yan. Hindi na natin kailangang tanggalin kasi nakita nyo sa unang mga video. Meron siyang switch dito. So dati-dati kasi ang mga yung mga battery, wala siyang yung mga lithium iron phosphate na battery na gano'n pack, ay wala siyang switch. So ngayon meron na. Gaya dito kay G-Kong, yung nilagay ko dito na BMS. So may mga tricks ka pang gagawin para mabuhay lang siya. So pag nabuhay mo na siya, wala, hindi mo na siya pwedeng patayin. So ngayon meron na siyang mga port, meron mga sinasaksak na display para may switch gaya nito. Di napatay na natin yung kanyang BMS. So wala nang lumalabas sa battery. Para siyang ganun dito guys, na kapag pinatay na natin yung kanyang BMS, wala nang lalabas dito sa kanyang battery. But I did not recommend yung ganito guys. Dapat gamit pa rin kayo ng circuit breaker. At naka-range dito sa ating inverter. Kasi ang maximum nito na discharge or charging ay nasa 90 ampere. So ang gagamitin natin is 90 ampere or either 100 ampere. Hindi natin pwedeng gamitin yung range dito na umabot yata ng 230 ampere yung kanyang discharge limit. Masyadong mataas. Hindi pa nag-trip. Sunog na yung ating inverter. Hindi pa nag-trip. So mas maganda yung range lang nyo talaga. Okay, so yun yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan. Parang hindi naman yata fair one dilasag. Parang lahat ng mga di mo nagustuhan ay parang naka-design sa kanya. Yung kanyang SOC. Kasi kung nandito, pag in-stack mo siya ng ganon, di mo na makita yung SOC niya. So mas maganda pa rin talaga nasa taas. Yung switch kaya nakatago. Pero kung sakasakali guys ay gagamit pa rin ako ng circuit breaker sa battery for safer. Pero hindi yung ganito guys, diipit. Kahit nga gumamit ka ng lag dyan, overtime luluwag. So mas maganda yung ganito di tornilyo. Pero wala pa tayong pambili ng ganon. So ganyan na muna. Mayroon naman siyang switch dito. Pag nag-install ako, naka-switch siya, naka-off. At talagang tinititigan ko lahat para safe yung kanyang kulay. Pag na-install ko na siya, sinisilip kong maigi. Tinitingnan ko maigi, sinusang isa-isang ganon. Kahit na yung positive na. Yung kulay, ilawan ko para nako, mahirap pag nagkabaliktad dyan. Yung sinasabi nila, street of no return. Hindi ka pwedeng bumalik. Pag sunog na, hindi mo na may babalik. Tapos na. How much the damage? So parang ganon. So mas maganda safe. Okay. So maraming salamat sa inyong panonood. Ang aabangan nyo ay yung ating capacity test guide. What? Cycle. What? Cycle. What? Cycle. Para tayong baliw dito. Ayun. Okay, so see you next time. Bye-bye.